magandang araw mga kaparehas. Narito po tayo sa Barangay Caybanban, City of San Jose del Monte, Bulacan. Ako sa makapanayan po natin ngayon ang butihing lingkod, Barangay Kagawad. Naglilingkod, nagsiservisyo, nagmawalasakit, gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan sa kanyang nasasakupan dito po sa Barangay Caybanban, City of San Jose del Monte, Bulacan, na si ginagalang Barangay Kagawad, Eduardo Ed Valderrama Lanusa. Kunsi, kumusta na po kayo? Mabuti man po. Okay. Ako si may tanong ko lang po, saan committee po ba kayo ngayon inatasan o ibinigay na nikap sa inyo? Ang asal ko yung hinawa ko po ngayon ay Committee po Finance at saka Agriculture po. Alright. So regarding sa ating committee, so ano po mga programa na meron po kayo regarding sa finance at sa agriculture? Sa Finance po, regarding sa Finance, talagang binabantiyan po namin yung dali po ng aming pong pananalapi, kung paano po ma-budget, may ayos para po hindi kami nabibitin sa aming pondo. At doon naman po sa agriculture, meron po kami existing po ngayon na gulayan na kung saan po ay ang mga gulay po dyan ay aming pong binabahagi po sa mga kabarangay po namin para may pang-ulam din po sila. At bibigyan din po kami sa kanila ng mga seedlings para po mapagtanim po sa kanilang mga bakulan para may maani rin po para sa pamilya nila. At yan naman po hindi man po siya talagang income, hindi talagang may tulong namin sa mga kabarangay namin na pangalagaan pa at magpapatuloy pa po yung pagtanim ng gulay. Alright, okay. Pero kung para sa inyo, Kunsi, ano po ang karagdagan pang dapat iprograma sa pag-unlad ng Barangay Caybanban kumpara sa inyo bilang isang lingkod Barangay Kagawad? Yun nga po, kasi marami nga pong kamukha sa amin po ngayon, sitwasyon po namin ngayon agriculture area nga po kami. Nga lang po, unti-unti na po kami nababawasan ng lupa dahil po sa development. Kaya nga po ay pinupusigil nga po namin na tama yung po mga development na mangyayari po sa amin. Para sa gayon po yung mga tao po na maapektuhan po ay makakasabay po sa development na hindi po yung pagka sila po yung na-demolish na, wala na po sila. Kaya pinipili pa rin namin po sila na maiayos, maitama po yung lugar na kailang paglilipatan ko sa kasakali po. Para din po sa mga may-ari po ng lupa na kailang tutuluyan, nagkaroon po ng agreement kung paano po sila isaayos na hindi lang po basta-basta lang kapalisin na sila. Okay, alright. Pero kung para sa inyo, ano po ang dapat i-priority pa dito sa barangay? Isa nga po yun, yung kabuhayan po na kailangan talaga ng aming pong barangay. Dahil lumalabas po ng Bulacan marami po sa amin dito. At saka iba nga po talagang walang hanap buhay. Kaya nga po yung paggugulay nga po, isa po sa kanilang inaasahan. Kaya naggagawa rin po kami ng paraan din na yung mga private land na may mga malalawak na lupa na sakasakali po na ipagamit po nila. Hindi mo po aangkinin. Hindi mamamagitan po ang barangay namin, tsaka yung may-ari, tsaka yung farmer. Na tataliman lang para malinis po na hindi po naging madamo. Okay. Para mapakinabangan pa yung lupa kaysa po nakatiwang mga busya. Wow, okay. Pero kung bilang ating first o nangungunang kagawad dito sa Barangay Caybanban, kung sakali kayo po ipagbigyan ng ating mga kabarangay na maging punong barangay, ano po ang dapat unahin ninyo sa pag-unlad ng ating barangay? Kaya po, masyadong malawak po, no? Talagang ano po. Ang lagay po namin ngayon po sa barangay po namin, kasi yun nga po, nabanggit nga po yung development. Development. Apo, talagang napag-iiwanan po kami. Meron po kami dyan sa tabi po namin dyan sa taas na parties po ng barangay siya para po sa mga mayan namin. Nga lang po, ngayon, hindi po siya aayos ng development. Yung pong mga nakatira dyan, mayroon po may mga lupa dyan, yung mga taga rito po. Pero nagkaroon po ng problema po sa documentation. Kaya nga po, isa nga rin po sa nais ko nga rin po na maitawid po yun, may ayos, mailapit po sa ating butihing mayor na matugunan po yung problema po ng mga barangay namin. Kasi marami po sila na naka-avail po ng lupa niya. Hanggang ilang taon na pong nakatiwangwang na hindi po nila naayos. Kaya isa po sa mga target po namin ko na mailapit po sa ating butihing mayor na mabigyan po ng pansin po yun upang maiayos po. Kasi marami po rin sa amin pa ang talagang nanganganib na maapektuhan po ng development. Kaya nga po yung isa na purchase po ng barangay noon. Madagdagan pa po yung iba. Kasi kamukha rin itong era po namin to. Sa San Antonio po to, may mga rin po na napapagitnaan po kami ng development ng Camellia, Palmera, na same yun po may-ari. So pinapalawag namin sa kanila, sa mga tao namin dito na sa inyo naman yung ibibigay nyo yung inyong lowe sa isurrender nyo, pero ako, mahirap pag isurrender nyo pa. Dahil binigyan sa atin ito Kaya kailangan i-maintain lang po namin. Hindi nga natin po sila pwedeng ipilitin. Kasi nga, dala nga po ng
iba, kipit, kapos, nagagawa nilang ibenta po yung mga lupa nila o yung lowa nila. Kaya nga po, yun yung isa po sa mga nais ko nga po na maipaliwalag sa kanila, na mai-push na ang gobyerno may programa rin regarding po sa mga lupa holder na hanggat maaari nga po hindi sila maibenta. Para sa gayon, yung pong mga pamilya na kanilang under, may mapakinabangan po hanggang sa dulo po. Okay. Kumpara sa inyo, yun po ang pinaka-priority sa inyo. Isa po sa isa ngayon. mga Okay. Kung nanonood po ngayon ang inyong minamahal na mga kabarangay, kung si ano po ang panawagan niyo sa kanila? Ngayon po, tulad nga po ngayon, hinihiling ko nga po na siyempre nalalapit naman po ang eleksyon na pang-lokal. Siguro, doon naman tayo tumutok para po sa labang po ng local election. Dagan nga lang po, may mga lumalabas rin po mga pambaranggayan. Pero nawa, maging bukas po tayo sa pagtanggap ng mga pagbabago. Tsaka yung pong ika nga yung alam po natin na karapat-dapat na manungkulan si atin, manguna, ay siya po inyong tulungan at suportahan. Marami po ang nag-interest po sa amin na tumakbo. Pero alam po natin na isa lamang po ang inyo pong pipiliin. Kaya nawa po ay tulong-tulong po tayo sa kaya-ayos ng barangay po natin. Pero nga po, ang nais ko nga po muna, ito muna ang lokal. Dahil baka mahati pa ang barangay namin kapag sinabayan po namin pang barangay na eleksyon po. So priority po muna ngayon ang pagsiservisyo at paglilingkod. Servisyo po, kasi yun man po kailangan Kasi time po namin ito para paglingkod hindi po para mamulitika. Opo. Para magbaba po ng programa. Okay. So ano naman po ang mensahe niyo po sa inyong mga kapwang kagawad at lalo po sa inyong punong barangay? Yun nga po, kamukha ko sa aming kapitan, nandito nga po kami as kagawad na kanyang sumuporta, tumulong para po makasama niyo po hanggang sa huling termino o araw o buwan ng inyong grupo. Nakagapay po kami para sa kaganda po nating barangay. Alamang pong mga bagay na o programa na naisin nyo, na alam namin tama, ay nahanda po kami tumulong. At doon po sa mga kasama kong kagawad, alam ko po na tayo po nagkakaisa para sa paglilingkod sa ating mga kabarangay. Pagpatuloy pa rin po tayo na tumulong at magkaisa, na tumutok po tayo sa magandang programa po na natitira sa ating pong termino ngayong taon na to at sa darating pong taon. Sayang po ang pagkakataon kapag tayo po'y nagkahiwa-hiwalay pa. Kaya po, ang palago ko sa kanila, magkapang kami, ang tulong-tulong at magkaisa para po sa aming pong mga barangay. Wow, alright. Okay, yan po ang pinakamandang mensahe ng ating butihing lingkod barangay kagawad dito po sa barangay Caybanban City of San Jose del Monte, Bulacan, na ayon po kay Kunsi, tulong-tulong at magkakaisa sa ating pagsiservisyo dito po sa barangay Caybanban. Okay po, magandang araw po mga kaparehas. Lay Castro po ng Parehas News. Ingat-ingat po kay Kunsi in your family. Kalbisa. Mabuhay ka Kunsi, hanggat gusto mo. Ito po.